Akala nyo gabi to, no? It's a no kasi alas 5 to ng madaling araw. Maaga kaming umalis para magpunta ng Tagaytay kasi gustong igala ng kapatid ko yung kaibigan niya na galing Japan. At dahil Tagaytay ang pinakamalapit na tourist attraction dito sa amin, kaya doon kami pupunta for today's video. Anyway, sinikatan man kami ng araw sa biyahe, ay nakarating din naman kami dito sa aming paroroonan. Wow. Una namin nadaanan itong pinaka-popular dito sa Tagaytay, ang horse riding. Ganito ang paligid dito, maraming puno, malilim, malamig ang hangin, masarap maglakad kasi maaga pa at wala pang gaanong tao. So anyway, naglalakad na nga kami, no? At si Yumi, iniwanan na ako dito, nauna na sa akin. A few moments later. Ito ang una namin gagawin dito sa Tagaytay, ang sumakay ng kabayo. Actually, kapag pumupunta kami noon dito sa Tagaytay, hindi naman talaga ako mahilig sumakay ng kabayo. O, tanong nyo kung bakit. Alam ko naman wala magtatanong, pero sasabihin ko pa rin. Simple lang, wala kasi akong pera noon. Yung kasi yung mga panahong pamasahe lang talaga ang dala ko, makagala lang. Ngayon kasi bukod sa medyo nakaka-LL na tayo, libre to ng kapatid ko, o hindi ka pa ba sasakay? So ito na nga, nag-rent na kabayo ang kapatid ko at salita na lang kami sa pagsakay. Total, wala namang time limit. Habang sa Yumi, na-enjoy niya yung moment na to kasi parang first time niya makakita ng kabayo sa malapitan. Unang sumakay sa kabayo, si Miko-san. Siya ang Japanese friend ng kapatid ko na tinutukoy ko kanina sa umpisa nitong vlog ko. Siya yung sinundo namin kanina na hindi ko na nga naipakita, no? Pero yan siya, si Miko-san. After niya, ay sumunod naman kami dalawa ni Yumi at in fairness kay Yumi kasi napaka-behave niya. Parang gustong-gusto talaga niya sumasakay sa kabayo. May mga nakaabang din pala dito magpipicture sa inyo para pag gusto niyo ng souvenir, pwede niyo silang i-avail. Pwede niyo i-check yung picture niyo sa cashier para mapaprint. Pero syempre may bayad yun, ha? Nakaisang ikot lang kami ni Yumi at umayaw na ako kasi hindi rin talaga ako mahilig sumakay ng kabayo. After namin mag-horseback riding, ay naglakad na ulit kami papunta na sa mismong picnic grove. At dahil may nadaan na kami CR, kaya nag-CR muna ang mga gustong mag-CR. Gusto mo yun? Puro CR. Si Yumi sa isang banda nakakita ng mga nagpapalobo. Ayan pa naman ang pinakagusto niya, yung mga bubbles. Kapag kasi nakakakita siya ng mga bubbles, talagang hinahabol niya yan at pinuputok. Hindi ko alam, natutuwa siya eh. Siguro ganun talaga kapag bata, no? Anyway, naglakad na nga lang ulit kami at ang bata, hinawakan na nga ako sa kamay para sigurado daw na sabay kami maglalakad. At ito na nga, narating na nga namin itong bilihan ng mga souvenir dito sa picnic grove. Mahabang halera yan at marami kayong mabibili dyan. Actually, meron din sa kabilang side. Magkabilaan yan, kaya marami kayong pamimilian. At mula dito, matatanaw na natin ang pinakasikat na view dito sa Tagaytay, ang Bulkang Taal. Isa rin kasi sa dahilan kung bakit dinadayo ang Tagaytay ay dahil dito mo makikita ng maganda ang Bulkang Taal at ang Taal Lake. Kasi mataas tong lugar na to at malamig pa. Kumbaga perfect siya para sa sightseeing. Anyway, kaya pala nagtatakbo dyan si Yumi kasi nakakita na naman siya ng bubbles. Tinawag ko na nga dyan si Yumi at buti naman ay sumunod ang bata kasi lumapit agad siya at humawak sa kamay ko. Pero dito, hinayaan ko na ulit siya magtatakbo kasi ano, pat gumala kami kung hindi ko naman siya hayaang tumakbo at mag-enjoy, diba? At mula naman dito sa kinatatayuan ko ay ganito ang itsura dito sa paligid. Actually, parang ang laki na rin ang pinagbago nito mula nung huli akong pumunta rito. Hindi ko kasi matandaan na may ganitong spot dito o baka talaga sa sobrang tagal eh hindi ko na lang maalala. By the way, napansin nyo ba si Yumi with arms wide open ng atake? Habang kumakaway nga itong kapatid ko dun sa mga kasamahan nila, no, itong si Yumi nakikikaway din. Isa pa nga sa dinadayo dito sa Tagaytay, itong parang mga kubo o umbrella or mga cottage, basta yung mga yan. Wala yung bayad at pwede nyo yung gamitin, pwede kayong tumambay dyan, kumain o mag-picnic habang ini-enjoy nyo yung magandang view. Wow. Samantala si Yumi, iniwanan na naman ako. Anyway, ito yung Bulkang Taal at hindi ito. Marami kasing naloko dyan at kasama na ako doon. Natapos kasi ako sa pag-aaral ng yan ang nasa libro. Alam kong relate ka, kaya move on na tayo. Naglakad na ulit kami at syempre, as usual, si Yumi nangunguna pa din. Ito pa naman yung gusto ni Yumi, yung hagdan-hagdan. May nadaanan kami dito na cottage na walang tao, kaya tumigil muna kami para magpahinga at tumambay na din. Habang sila dyan ay nagkukwentuhan, yung anak ko naman doon sa kabilang banda ay busy na sa pagpapapicture. 2,000 years later. Grabe no, ang dami nilang chismis. Anyway, nagtuloy na ulit kami sa paglalakad at alam nyo, kahit saang sulok talaga dito sa Tagaytay, ma-appreciate nyo yung mga tanawing makikita nyo. Wow. Yun nga lang, magbabaon kayo ng maraming energy kasi marami ding akyatin dito sa Tagaytay. Anyway, napag-iwanan na nga ako ng anak ko ng bonggang-bongga. Tingnan nyo naman kung gaano siya kalayo sa akin. Talaga namang walang kapapaguran ang batang to. Sinusulit ang gala. One eternity later. Grabe din ang naging pagod
pagod namin sa picnic group, talaga namang sinubok ng mga hagdan ang tibay ng aming mga tuhod. Anyway, change location na kami at ito ang mga kasama ko. At kung napapansin nyo, nakasakay kami sa jeep ay dahil yan ang sinasakyan paakyat ng People's Park. Hindi kasi pwedeng magpasok ng sasakyan dito. Ang option mo lang para makapunta ng People's Park ay sumakay ng jeep o maglakad. Nandito na kami at ganito ang itsura ng People's Park. Aba, teka! Bakit may pagkaway? Biro lang. Mabalik na nga tayo, no? Ayan, kumakaway sila. Pero dito nyo makikita sa People's Park yung malaking pinya, ayan, at itong wishing well. Makikita pa rin mula dito ang magandang tanawin ng Taal. At syempre, hindi mawawala ang bilihan ng mga souvenir. Umakyat kami dito sa second floor ng pavilion at grabe, ang sarap dito. Nakaka-relax kasi bukod sa ang ganda na nakikita namin, ang fresh pa ng hangin. Wow. Kahit nga sa Yumi, tuwang-tuwa rin yata sa hangin. Nag-alaros pa ng Titanic. One eternity later. Umalis na kami ng People's Park at napag-usapan namin na maglakad na lang pababa. May magagandang spot din kasi dito na pwede pang pagpicturean. Kinarga ko na rin si Yumi para naman hindi kami mapag-iwanan sa paglalakad. Nakababa na kami pero bago kami umalis, ay kakain muna kami ng tanghalian dito. A few inches later. Hindi kami natuloy ng pagkain doon kasi maraming tao at matagal pa kami mag-aantay kaya bumiyahe kami hanggang sa dito kami napunta. At habang nagtitingin sila ng menu ay lumibot muna ako kasi nakita ko parang maganda ang view dito sa bandang unahan. At tama ako. Wow. Ganito ang itsura ng kainan dito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito o kung saan to. Basta dito kami dinala ng sasakyan. Actually, ang ganda dito at parang ang lapit lang din tingnan ng Taal dito. Tinry ko nga i-zoom at ganito pa rin talaga ang itsura ng Taal, no? Hindi pa rin talaga siya tinutubuan ng mga puno. A little while later. Kung nakita nyo na sa biyahe ulit kami, no? Ibig sabihin, hindi ulit natuloy ang pagkain namin doon. Meanwhile, si Yumi, napasarap na nga ng tulog dito sa sasakyan. Yun nga, no? Hindi kami natuloy ng pagkain doon kasi ganun din, mag-aantay kami na matagal, marami pa daw nasa waiting list. Mahirap talaga maghanap ng kainan sa Tagaytay, lalo na at weekend kasi maraming tao. Pero sa hinaba-haba man ang prosesyon, sten ng biniyahe, sa kainan pa rin ang tuloy. At dahil nga punuan ang mga kainan sa Tagaytay, ay dito kami sa Talisay, dinala ng gulong ng palad. Kaya hanggang dito na lang. Bye! Ang buhay.